Kasunod ng utos na Pogo ban ng Pangulo, inaapilan ng PAGCOR na huwag isama sa mga isasara ang 12 Pogo companies. Ipinuto rin itong libo-libong empleyado at mga negosyo pa ang maapektuhan. Ang tugon ng NEDA sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa mga condominium buildings sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese Pogo worker, may mga negosyong sa mga Pogo workers nakasalalay ang kita. Yung business po kasi dito mostly, nagde-depend lang din po sa mga Pogo worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Kaya nang iutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-ban ng mga Pogo, kinabahan si April. Tiyak hihina ang negosyo kaya't posibleng mawalan sila ng trabaho. Buti kung mawalan kami ng trabaho, merong a-applyan agad. Parang 50-50 pa. Yung kinikita ko po dito, masasabi na rin natin na tama lang po sa mga pang-araw-araw na gastusin. Lalo may mga pamilya kaming sinusuportahan. Hindi pa kasama ang tulad nila sa tinatayang 42,000 na maapektuhan ng pagsasara ng Pogo batay sa datos ng PAGCOR. Kung sasama niyo po yung SBPO, umigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Dahil yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung bago nga IGL na today, nasa sa mga 31,800 po yata kung di ako nagkakamali. And then, or sabihin na natin himigit kumulang 31,000. And then ito pong sinasabi ko kanina pang sa SBPO, halos po mga 9, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuma nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. Kasama dyan ang mahigit 31,000 na Pilipinong directly employed sa mga Pogo at mga konektado sa mga ancillary services na konektado sa Pogo hubs tulad ng janitorial services. Susubukan daw silang tulungan ng Labor Department. We have to already lay down the plans, the plan of action, kung anong klaseng intervention ang pwede namin itulong and not wait until December. Medyo mabigat kung doon pa lang tayo magplano. 43 ang lisensyadong Pogo companies, sabi ng PAGCOR. Pero 12 dito, inaapila ng PAGCOR na huwag maisama sa mga isasara dahil customer service agents lang daw ng mga gaming company. Aayusin pa lang ang exit plan ng mga Pogo, pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Yun nga ang isa sa aking inutos kaagad kaninang umaga sa ating legal department ng PAGCOR. Tama ka. Dahil sa baka balikan ako. Nitong 2023, mahigit 5 billion pesos ang kinita ng PAGCOR mula sa mga Pogo. Hindi raw ito malaking kawalan, sabi ng NEDA. The Pogo contributed less than 0.5% of our GDP, no, as of 2022. But I think more important than just the economic numbers, no, I think the social cost and reputational cost of to the country of hosting this kind of businesses is not good at all. Kaya laking pasalamat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa desisyon ng Pangulo, lalo't sangkot sa malalaking krimen ng ilang Pogo hub tulad ng kidnapping, human trafficking at prostitution. Ilan din sa mga nahuling Pogo workers ay may kasong money laundering sa ibang bansa. Sabi naman ng Bureau of Immigration, dahil sa kanselasyon, kakanselahin na rin ang mga ibinigay nilang visa sa mga foreign national na nagtatrabaho sa mga Pogo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.